Communications Office. Yusek Claire, magandang umaga po. Pasensya na, natagalan ng pag-aantay. Yusek, good morning. Good morning, Alvin, at good morning sa lahat na nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, napasok po tayo sa eksena dahil binanggit po ni Attorney Kaufman yung pangalan po ng Pangulong Marcos. Ano po, na ito daw ay pakana, may kinalaman at hinambing pa na ang dating Pangulo ay napakasimpleng mamuhay at ang presidente naman natin ngayon ay marangya naman. Parang pinaghambing ang administrasyon. Ano po sa Malacanang, Yusek? Nakakalungkot kasi parang lumalabas na ang nagsasuffer ng severe cognitive impairment ay yung abogado na si Atty. Kaufman at hindi ang kanyang kliyente si dating Pangulong Duterte. Ang dami niya yatang nakalimutan timeline. Bakit niya ipapahid? Sabi ko nga, parang ang dapat ng pangalan nito sa Atty. Kaufman, Atty. Pahid Kaufman eh. Kasi, bakit ipapahid kay Pangulong Marcos Jr.? Ang mga salang ito, sabi nga natin, as early as 2017, nakafile na yung mga kaso na yan sa ICC. And at that time, Alvin, private citizen pa si Pangulong Marcos Jr. Kung meron mang kasalanan at nandiyan sa ICC, ito si dating Pangulong Duterte, kasalanan niya yon. Dahil siya ang itinuturo na mastermind, architect, na madugo, no, na kadumal-dumal na extrajudicial killings. So, sino ba ang pumupunta sa pamumulitika? Hindi naman lumalabas yung prosecution dahil wala man lang nabanggit dito patungkol sa mga administrasyon. Kung hindi ito mismo si Atty. Kaufman na laging isinisingit ang administrasyon ngayon para lang mapagbigyan siguro ang mga pagdadrama ng pamilya Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. So, makikita mo, wala siyang denial ng patayan. Pilit lang ikinakabit sa di umanong pamumulitika, samantalang 2017 pa ito naganap, or rather, 2017 pa ito isinampa dyan sa ICC. So, ang layo walang connection dun sa patayan, in-enumerate yung mga di umanong mga incidents at mga witnesses patungkol sa patayan, tapos ikakabit niya sa di umaning pagdadala ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Yun talagang consequence noon. Bakit? May kaso sa ICC. Oo. I think, Yusek, may bubog talaga sila dahil pinayagan ng Administrasyong Marcos ang pagpapadala sa kanya o sa kay Pangulong Duterte sa The Hague. Yun ang bubog nila sa Marcos administration, Yusek. Oo, pero ibig sabihin, hindi naman siya connected dun sa mga dati pang kaso ng patayan. Tama So, naman. hindi ba dapat ang isipin ni Kaufman, paano mong mailulusot yung kliyente mo na ang daming inamin na patayan at, mind you, Alvin, mismong isang lawyer dyan, si Atty. Silvestre Bello III. Siya mismo sa isang interview, umaming may pinatay si dating Pangulong Duterte. Inamin niya yon. At ang pagpatay nito, yung tao na hinagis or tinulak sa helicopter. Inamin niya yon. So mismong lawyer niya dyan, umamin na pumapatay si dating Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, Yusek, parang lumilitaw ngayon na ang lahat ng mga previous statement ng dating Pangulo ginamit ngayon laban sa kanya. Although sabihin ng depensa, hindi, nag-cherry pick lang kayo Pinili nyo. Pero a soundbite is a soundbite. Wala naman sinabing pagkatapos sa hindi, joke. Wala naman sinabing ganun So, ginamit sa kanya ngayon, Yusek. Kahit sabihin mo cherry picking yon, pero hindi lang, ilan cherry yun? Hindi naman isa, dalawa, tatlo. Ang dami. At nagko-corroborate ito Yung mga binanggit niyang admission dyan, nagko-corroborate doon sa mga witnesses at sa mga pagkakataon. At nag-corroborate din, sabi ko, kahit isang beses lang yung pagpatay niya doon sa taong inihagis niya sa helicopter, mismo si Atty. Silvestre Bello III, siyang nag-corroborate. And additional ko lang to Banggitin ko na ulit si Mayor Magalong. Mismo si Mayor Magalong, kapamilya ang nag-interview sa kanya. Si Carmina Constantino, inamin niya na masama ang epekto, ang nangyari sa EJK dahil may mga pinatay na sinadya. May pinatay at nasa listahan na mga political rivalry lang daw. So, marami siyang pinapagalitang general at may report pa nga daw siya patungkol dito. Sabi ko nga, yung report niya, kung totoong meron, makakatulong sa pag-iimbestiga
Inakusahan din, Attorney Ayusek ni Kaufman, si Pangulong Marcos na kumilos para masira si dating Pangulong Duterte, gayon din ang legacy ng Duterte administration. Anong reaction niya? Paano masisira? Sabi nga natin, 2017 pa lang, doon na pinag-uusapan na yan. Marami ng mga journalist, marami na sa media, hindi lang dito. Globally, pinag-uusapan yung pag-amen mismo ni dating Pangulong Duterte na siya'y pumatay. Doon nga sa BBC, nasa report doon. 3 ang kanyang pinatay. At that time, nandoon pa si Senator, at that time, PNP chief pa, Bato de la Rosa. So, papaanong sisirain ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang legasiya? Anong legasiya niya? Pinag-usapan ba natin legasiya niya? Pagpapapatay? Kung pagpapatay yan, hindi lang si Pangulong Marcos dapat ang sumira dyan. Hustisya. Hustisya dapat managot. Managot siya sa hustisya. Hindi ba? So, hindi pwede sabihin si Pangulong Marcos na sumisira ng legasiya niya. Ang legasiya niya ba pagpapatay? So, politika. Sabi ko, walang alam si Kaufman kundi mamolitika Sa liham sa pretrial chamber, Yusek, inakusahan ni dating Pangulong Duterte ang Office of the President na nasa likod ng sinasabing kidnapping at iginiit na isa siyang Pilipinong puwersahang isinakay ng eroplano para dalhin sa ICC Detention Center sa the Netherlands. Ano reaksyon niya? Sabi nga natin, mahirap nga ito si Atty. Kaufman sa mga naratibo ng mga DDS nakikinig Unang-una, pinakita na natin dati pa, yung kidnapping na yan, walang katotohanan. Dahil unang-una, meron tayong batas, RA 9851, nakipag-coordinate sa Interpol. Meron tayong residual obligations para gampanan din ang ating obligasyon pagdating sa ating mga treaties sa international laws. Ngayon, mismo ang dating Pangulong Duterte, a day before siya maaresto, ang sabi niya, he is willing to be arrested pag nandiyan yung ICC warrant of arrest. Oo nga, sinabi nga niya yun. Parang diniklara nga niya, parang may sinabi pa siya dati na bring it on. May ganun pa siya Yes. May sinabi pa siya, Alvin, na bigyan niyo ako ng pamasahe, siya pupunta mismo sa ICC at magpapaimbestiga. Hindi nga pa pera binigay sa kanya transportation na yun yung wish niya yun yung hiling niya. So ready siya for that. So how can he say there's kidnapping? So it's really padrama para maawa ang tao, appealing to the emotions of the Filipinos, and that's it. Wala siyang depensa. Depensahan niya yung mga patayan, hindi yung pamumulitika. Again, binalik na naman ulit sa kanya kasi siya din naman nagdeklara nun. Sabi niya, willing siya Sabi niya, bigyan niyo akong pamasahe, pupunta ako doon. Tapos sa mga previously, sabi niya, bring it on. O edi, siya mismo nagsabi na pwede. Yes. Walang pamimilit doon. Unang-una, sabi nga natin, may gusto siya noon. Tapos sumunod tayo sa batas. Tapos Alvin, tandaan natin, doon pa lang sa Villamor Air Base, meron na doon lawyer Nandun na si Medialdea. Nandun na si, yung isa? I forgot the name. Yung dating, si Delgra. Oo, Delgra. Tapos meron siyang, sa batas kasi, dapat meron kang anak na of legal age. Nandun naman si Kitty. So, pagdating niya, dinala siya doon, may lawyer, may doktor, may nurse, may security. Anong kidnapping doon? Diba? It's just part of the process. Diba? Sumusunod tayo sa batas. At kung kailangan may managot, nandoon na yung hearing na una ng mag-start ng hearing ICC. At nasa batas natin na kapag nag-start na ang isang international tribunal, that's Section 17 of RA 9851, we can dispense with the investigation here in the Philippines. At ipapaubayan na natin doon sa nauna na nag-imbestiga. And that's part of our law. Okay. One last, dahil alis si Yusek ng 5:55, may iba pa appointment ito. Last question. Ready ba ang Malacanang? Paano pag biglang nagsabi yung ICC? Wala na, i-dismiss na natin itong charges. Hindi na tayo po-proceed sa trial. Paano yan? Ibabalik siya dito sa Pilipinas, Yusek? Walang problema. Sa atin lang naman sumusunod tayo sa batas. Kung anong sasabihin ng ICC at ano magiging proseso dyan, syempre dapat igalang yan. So, ready naman ang Malacanang. Sakaling ang desisyon ng ICC, halimbawa,
there is no basis to proceed to wala pa po tayong trial, di ba? There is no Wala pa, basis to proceed to trial. You return that former president to his home country. Naku po, Diyos ko, ibabalik. Eh, di pa, hindi. Ibig sabihin nun, parang nagtagumpay ngayon si Duterte, magbubunyi yun. At kung gano'n naman ang decision, yun ang hustisya naman para sa kanya. Ang administrasyon naman ito ay hustisya. Either sa nabiktima and doon sa akusado. Kung sinabi na walang may linaw na ebidensya, tagumpay yun ng hustisya dahil binigyan din ng hustisya yung matagal ng pinagbibintangan na pumapatay. Okay. Ganun naman. Pero kayo abogado, kami kasi hindi, di ba? Ordinaryo oo. pag sa tingin ng abogado, mukha uusad ba? Batay sa napakinggan mo kahapon, kasi first day pa lang naman, ano? Parang dapat ba umusad sa trial? O parang alanganin personal din? to, ah. Oh, personal. Personal take ito. Kasi Oo, lawyer po si personal take Yusek ito. eh. Oh, go. Marami kasing nabanggit na mga instances ang prosecution. Tapos, ang binabanggit lang ni Kaufman, cherry picking, hyperbole, kasalanan ng media, masyadong magaganda ang larawan ng family grieving, tapos ibinabato niya sa Pangulo. Wala siyang depensa. Diba? Ako as a lawyer, wala akong nakita sa kanyang depensa, kundi pamumulitika. Nagdadrama, tuloy sinasabi, ginagamit na ng drama to para makasurvive sa political career ang vice-presidente. So, dapat, as a lawyer, hanapan niya ito na magandang depensa dahil never niyan dininay na pumatay si dating Pangulong Duterte. Tingnan mo doon sa kanya mga statements. Wala siyang denial. Okay. Thank you, Yusek. Mabuhay ka. Magandang Maraming umaga. salamat, Alvin. Good morning po sa lahat. Maraming salamat kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office.